Kasunod ng mga banta ng Iran na tatargetin nito ang mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz, abay 4 na cargo vessels ang iniulat na tinamaan ng Iran, habang isang bomba naman ng Amerika ang hinihinalang mother of all bombs ang ibinagsak sa Iran, kaya't makikita ang mushroom effect nito na mas malaki pa sa bundok. Habang ang iba pang mga bombers ng Amerika ay ipinakitang pinapalitan ng mga karga nito ng mas malalaking bomba na gagamitin umano sa Iran. Sa update sa patuloy na labanan sa Middle East, kahapon ay napanood natin na pinasadahan ng mga fighter jets ng Israel at Amerika ang mga baybayin sa paligid ng Strait of Hormuz at winasak ang mga fast craft ng Iran. Ngunit kasunod niyan, abay 3 cargo vessels ang napaulat na sunod-sunod na sumabog. Ayon sa report, ang mga cargo vessels ay ang Mayurinari na may flag ng Thailand, Star Gwinnett na may flag ng Marshall Island at ang One Majesty na may flag naman ng Japan. Ang One Majesty at Gwinnett ay pareho umanong ligtas sa mga crew, ngunit ang Mayurinari ng Thailand ay 3 sa mga crew nito ang nawawala, habang 20 naman ang nailigtas na nakuha ng Navy ng Oman matapos nilang abandonahin ang nasabing cargo ship. Hindi pa malaman ng mga otoridad at mga crew kung ano ang tumama sa kanilang barko, ngunit ayon sa mga analyst ay posibleng nakapag-deploy na ng mga mines o pampasabog ang mga fast craft ng Iran bago pa ito wasakin ng Amerika at Israel. Kasunod niyan, abay isa pang oil tanker kagabi ang muling tinamaan ng Iran. Kitang nasusunog ang tanker at ayon sa report ay isa umano itong Iraqi oil tanker. Hindi na kaya ng Iran na labanan ng Amerika, kaya't ito umano ang nakikitang paraan ng Iran ang mangdamay na mga sibilyang barko na naghahanap buhay. Una nang nagbanta si Trump sa Iran na kung tatargetin ito ang mga sibilyang barko sa Strait of Hormuz ay makakaranas ito ng pinakamatinding atake, at ayon naman kay Admiral Brad Cooper, For years, the Iranian regime has threatened commercial shipping and U.S. forces in international waters. Our mission is to end their ability to project power and harass shipping in the Strait of Hormuz. From the air, we've achieved a concentration of air power with back-to-back waves of advanced fighters, creating constant pressure on the enemy every single day. Our dominance is not a solo effort, it's a testament to the strength of our ironclad alliances. We continue to coordinate closely and effectively with Israel in this very large operation, and we are also coordinating and serving side by side with all of our partners in the Middle East. Hindi pa man tinutupad ng Amerika ang babala nito, kahapon abay nasaksihan ang isang matinding pagsabog sa bulubunduking bahagi ng Qom sa Iran. Kitang naglilikha ito ng mushroom effect na tila mas malaki pa sa bundok, at sa lahat ng atake ng Amerika sa Iran ay ito na yata ang pinakamalaking pagsabog sa Iran gawa ng mga atake ng Amerika. Sa ngayon ay hindi pa binanggit ng CENTCOM ang tungkol sa pagbombang ito kung ano ang kanilang ginamit dito. Ayon naman sa mga war observer ay posibleng ito ay isang MOAB o GBU-43 Massive Ordnance Air Blast o mas kilala bilang Mother of All Bombs na non-nuclear weapons, o di kaya ay isang GBU-57 na Massive Ordnance Penetrator. Kahit malayo kasi ang kumukuha ng video ay ramdam pa rin ang impact nito. Dati nang iniulat ng Iran state media na gumagamit umano ang Amerika ng GBU-43B, pero hindi naman yan binabanggit ng CENTCOM sa mga press release nito. At ngayon ay hindi pa tayo sigurado dyan mga kabayan kung ano nga ba talaga ang target at kung ano ang ginamit. Sinabi ng CENTCOM na halos wala na silang matarget na pasilidad ng Iran dahil halos lahat ay kanila na umanong dinemolish gamit bomba, kung saan higit sa 5,500 target na ang kanilang winasak at higit sa 60 Navy ship. At sa huling pahayag na inilabas ng CENTCOM ay ipinaliwanag nito ang ilan sa kanilang mga atake. First, our warfighters are leveraging a variety of advanced AI tools. These systems help us sift through vast amounts of data in seconds, so our leaders can cut through the noise and make smarter decisions faster than the enemy can react.
Humans will always make final decisions on what to shoot and what not to shoot, and when to shoot. But advanced AI tools can turn processes that used to take hours and sometimes even days into seconds. A note about the Space Force. Our space superiority has been a critical enabler to this fight. Unseen by the world, the Space Force is doing two things. First, they're degrading Iranian capability, and second, they're helping to protect American forces, and I'll have to leave it right there. All told, despite this incredible progress, make no mistake, we remain highly vigilant. Ipinakita rin ng CENTCOM ang kanilang pagsira sa iba pang mga military aircraft ng Iran. Sa lawak ng Iran at sa dami ng mga missiles at military facilities nito ay hindi akalain ng Amerika na nasira agad lahat sa Day 11 na atake at hindi umano ito nagmatch sa kanilang war plan. Habang ipinarinig naman ng Israel sa publiko ang konvo ng Israeli Air Force at US Air Force habang naglulunsad ng mga airstrike sa Iran. Mobile 97. Go for 97. It is a great honor for us to fight with you. You are doing a great job. Thank you very much. Likewise, gentlemen. Please be safe out there. Strike hard. See ya. Sa ngayon ay pansamantalang humina ang airstrike ng Israel at Amerika sa Iran dahil posibleng naghahanap uli ito ng mga tatargetin. Yan ay kasunod ng anunsyo ng Iran na magpapatuloy sila sa kanilang atake gamit ang kanilang mga secret launching site. At sa kabila niyan, abay isang drone naman ng Iran ang tumama sa isang oil storage facilities ng Oman. Nasaksihan niya ng mga Chinese na nakadaong malapit sa lugar. Ayon naman sa Oman ay iimbestigahan nila ang nangyaring ito. Habang inilibing naman nakahapon ang mga matataas na opisyal ng militar ng Iran na tinodas ng Israel at Amerika sa airstrike. Malaitim na Nazareno ang datingan nito at habang nagtatalumpati, abay biglang nakaranas ng nerbyo sa mga Muslim dahil sa pagputok at hiyaw ng mga fighter jets sa himpapawid. Sa ngayon ay iniulat naman na ang mga B-1B Lancer ng Amerika na nasa England ay naghahanda na naman sa panibagong atake sa Iran. Ito ay matapos tanggalin ang mga dati nitong karga at pinapalatan na ito ng mga JDAM o mga GBU-31. Exciting!